Hello crafters! Andito po ulit ako. Diyan lang kayo. Magtuturo ako. Sana may matutunan kayo. So first, kailangan natin ng fuzzy wire syempre. Ito yung para sa gilid ng petals. Kunin lang natin yung gusto nating kulay ng fuzzy wire. Tapos, i-twist natin siya sa floral wire. Yan. Wag lang po nating isagad yung magkabila ang dulo. Magtira tayo ng space na hindi natin irorolyo. Pagkatapos nating i-twist, ayan, banatin natin konti, tapos itupi natin sa gitna. O, tabi muna natin yan. Tapos, next, yung light pink. Kasi dark pink yung nilagay ko sa gilid. So, yung sumunod niya, light pink. Kumuha ko, tapos hinati ko siya sa gitna. Tapos, para naman sa gitna ng petals, kulay white yung napili ko. Yan, kumuha rin ako. Tapos, hinati ko rin siya sa gitna. Pagkatapos, tupiin lang natin sa gitna. Bale, ang total na kailangan natin na fuzzy wire para sa isang petals ay 2.5. Merong gumagawa na 2 fuzzy wire lang yung ginagamit. Pwede naman, pero para sa akin, maliit kasi yung nagagawa ng petals. So, mas maliit din yung bulaklak. Kung ang target market nyo ay mga estudyante lang, pwede naman yun. Pero syempre, kung balak nyong gumawa ng bouquet, mas maganda tingnan talaga kung malaki yung flowers. Yan, make sure nyo lang na madadaanan nung nilak nyo, yung pinanglak nyong fuzzy wire na sa gilid, yung bawat petal sa loob, para hindi siya makalas. Tapos, salansan nyo lang ng maayos para walang butas. Tapos medyo i-bend nyo. Yan. Tapos diin na nyo ng kaunti para mag-flat. So, sa flower na to, gumawa ako ng 5 petals. Yan, tabi nyo lang muna. Para naman sa stamen, gumamit ako ng dark pink na fuzzy wire. Yung isa, hinati ko siya sa 4. Yung size na yon, yung nagawa niya, kailangan natin siya ng 5 piraso para sa stamen. Yan, bali, binend ko lang yung dulo niya. Tapos, ginunting ko yung pinaka-stem niya. Yan, gagawa tayo ng 5 ganito. Pagkatapos, padadaanan natin sa apoy. Lighter yung ginamit ko. Yan, yung stem lang yung aapoyan natin Tapos, ang pag-aalay ng stamen, hindi pantay-pantay. Yung pinakamaliit, yung natira niya sa laylayan, yun yung pinang-roll ko, pinang-lock ko para magsama-sama sila. Tapos, aayusin na natin. Ilalagay na syempre sa gitna ng mga petals. Yung iba, kapag nabuo na yung flower, dinediretso na nila yon sa stem na gagamitin nila. Tapos babalutan na lang ng floral tape. Pero para sa akin kasi, ang pangit ng kinakalabasan kapag ganun yung ginagawa ko. So, nag-discover ako. Nag-discover ako ng sarili kong way para mapaganda yung output ng flower ko. Basta. So, ginagawa ko, nilalagyan ko siya ng maliliit na dahon doon sa ilalim ng flower. Parang may mga ganito yung gumamele. Ganyan. So, gumagamit lang ako ng extra ng 2 fuzzy wire na green para dito. Pero ang ganda naman tingnan, promise. Ayan, gagawa lang na kayong ganyan. Mga dahon. Parang dahon. Tapos may kasamang stem. Oh. Syempre, pagkatas niyan, ikakabit. Ganyan lang, promise, ang ganda tingnan. Kapag nakaganito. Tapos, kinakat ko lang yung pinaka-stem niya ng hindi pantay-pantay para pag binalutan ng floral tape, maayos yung pagkaka-flat niya. O, diba? Ang cute. Ang linis pa tingnan. O, try nyo na rin.